Benny Abante, nagsalita ka doon at sinabi mo na you do not have the right to ask this committee, kinabot, ginanon-ganon mo si Attorney Delgra. Oo, sinita nila. You know, I can find all of this and isasampal ko yan sa pagmumukha mo pag nagkita tayo. Ngayon, syempre, I'm pretty sure, no, somewhere down the road, magkikita tayo dyan sa House of Representatives. And I'm going to bring all of it. O ngayon, pag napatunayan kong fake news ka, ano gagawin natin? Of course, I know somewhere down the road, we're going to meet in the halls of the Batasan. And I am telling you, I'm going to be fucking prepared facing you. Yung mga ganito mong pananakot, yung mga ganito, putang, without providing context, kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung sino nagbigay sa inyo yan, pinagmukha kang tanga ng researcher mo sa opisina mo. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-abang at sa lahat ng mga nakibaka kahapon para maparinig natin sa House of Representatives at makita nila, no, ang totoong kapangyarihan ng mga Pilipino pag nagsama-sama. Ayan, maraming salamat sa lahat ng sumuporta at sa lahat ng mga sa lahat ng mga sumuporta at sa lahat ng mga nagpalakas ng loob sa Brave 38. Ayan, sa Brave 38. Ayan. Ngayon, ang tawag dito? Gusto ko sana ikwento sa inyo yung mga nangyari kahapon, no, sa perspective ko, sa side ko, kung ano yung mga nangyari. And I am very, very proud to have walked side by side with people I respect in in local political landscape. If there is one thing that really makes me happy na ginawa ng House of Representatives yung ginawa nila, iyon ay dahil sa pinag-isa niya yung mga Duterte aligned vloggers. Ayan. Yon. So napakahusay no, napakaganda nung ginawa po ninyo dahil lalo nyo pong inignite ang fire under our belly. Ayan, okay? Lalo kaming tumapang, lalo kaming lumakas, lalo kaming tumalino dahil sa mga pressure na ibinibigay nyo sa amin. Ayan. Okay, well anyway, bago tayo mag-start, i-share nyo muna yung live, Please share the live and para ma-reach natin na mas maraming audience, ang inyong mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, ang mga, buksan ninyo na ang inyong TV at i-project ang inyong YouTube sa inyong mga karinderya, sa inyong mga tindahan, sa inyong mga opisina. Kung allowed, okay? Kung allowed lang, ha? Ayan. At sa kung ano pa mga yung something that can allow a lot of more people to listen and join the discussion because we have a very, very huge responsibility from this day on. Nakita natin yung nangyari kahapon. So, everyone should take part of this social media war that we are raging against the House of Representatives who doesn't listen to people. Hindi nakikinig sa taong bayan. And everybody should participate, make your voice louder. The job of these people in the House of Representatives is to listen. And they're not listening. And instead, if you're going to say something, what they're going to do is to target you, harass you, embarrass you publicly. That's what they do. Ayan. So, pakitag na rin si Benny Abante dyan at saka si Dan Fernandez at yung mga, yung mga kupal sa House of Representatives na nag-imbita sa amin at dinaot-daot kami publicly at inisyuhan kami ng sangkaterbang show cause order. Pakitag na rin sila dahil, sila yung pag-uusapan natin ngayon. Sila yung pag-uusapan natin ngayon at yung mga trip nila sa buhay. Ayan. Okay? So, pa-share na. Pa-share na ng live at Teka lang, ha? Okay, ayan. So, diretso muna tayo sa mga spiel natin bago tayo mag-start mag-discuss. For this live, i-discuss ko lang yung part ng hearing kahapon kung saan nag-monologue si Benny Abante. He was fuming mad. Okay, was fuming mad sa akin. Ayan. Achievement unlock nga kahapon kasi parang, sobrang daming revelations kahapon. Especially sa kung anong uri ng representante ang meron tayo dyan sa House of Representatives. And every Filipino should know about it. We should pressure our congressmen to really, to really act properly. Kasi government official tong mga to 'Diba? Government official sila Ayan, okay. So, huwag niyo po kalimutan i-follow ang aking Facebook page, Joa de Vive, para kayo ay updated sa maaari nating pag-usapan sa live at higit na makakatulong para sa independent content creator na kagaya ko kung kayo ay magfa-follow sa aking YouTube channel. I-type nyo lang Joey Cruz at lalabas sa inyong search
ang aking channel, i-click ang subscribe at ang notification bell para kayo ay updated kapag tayo ay magla-live. Makaka-receive kayo ng notification at hindi kayo mapupunta sa team replay. Gayunpaman, kapag ibang araw kasi no, medyo late na ako nagla-live at talagang gabi na. So marami ang hindi nakakapanood ng live ng real time. Pinapanood nila later. So shout out sa ating very very powerful na team replay at maraming salamat sa inyo sa mga nagbabalik-balik doon sa mga videos natin, no, doon sa mga lumang videos natin dahil naaaliw sila doon sa mga usapan natin kasama si Ka-Moisture Sas, Rogando Sasot. Maraming salamat sa inyo. At doon sa mga ginagawa tayong radyo, ayan, habang nagtatrabaho, habang ginagawa ang errand, naglalaba, nagluluto, mga kung ano-ano, naggi-gym, ayan, tayo ang pinapakinggan. Maraming salamat sa inyo and you are part of those who made this platform stronger than ever. Ayan. So thank you very much. And what happened yesterday is a validation of our strength. And I'm very proud I'm very proud of all of us dahil they cannot ignore us anymore. Yesterday, we were validated that these crocs in the House of Representatives are bothered by our pressure. Diba? And when we do this, we do not do this just because trip-trip lang natin. Kayo naman mga kongresista dyan, matagal na kami frustrated sa inyo. Tsaka yung mga feeling ninyo na parang, minumura kami, ganyan-ganyan. Parang, sasabihin namin, sige, pangat naman talaga ng performance ninyo. Dami nyo ebas dyan, ganon. Tsaka ikaw, Benny Abante, yung sinasabi mo na wala kang magagawa pag minumura-mura ka, wala kang ginagawa, tanga, pwede ka umakyat dito. Meron akong link dyan sa comment section, pwede ka umakyat dito anytime. Pwede tayo magharap dito. At pag nagharap tayo dito, wala kang parliamentary immunity. Harapan tayo dito tayo magdebate ng mga policies at ang mga pinaggagawa mo sa Quadcom para malaman namin kung ano ba tunay na basehan mo at ano ba nagmo-motivate sa'yo para gawin yung mga ginagawa mo. Do not hide on your privileges. Just House of Representatives, if you want a public debate, let's do it. Huwag kang mag-iiyak at sasabihin mo na wala kaming kalaban-laban. Of course, mayroon kayong kalaban-laban. Pumunta ka sa live ko, meron akong link dyan. Magdala ka na sa katerba mong fans. They can also join the conversation. Walang problema. Kung mag-inarte kayo para kayong victim, tang-ina kayo nasa power, kaya ka namumura, Benny Abante. Paawa-awa ka sa mga bagay, hindi ka dapat nagpapaawa between me and you, ikaw ang walang magawa. Tigil-tigilan mo ako, Benny Abante. Diyos ko. Paliwanag mo muna yung mga luxury items na suot mo araw-araw. Assure us that those are not coming from the public fund. And yes, matapang talaga kami. Lalo na pag pinaglalaban namin ang tama. At hindi ko maintindihan sa inyo dahil pinagmumura kayo, kala nyo aping-api na kayo mga putang ina nyo. Tsaka hindi kita minumura araw-araw, hindi magta-araw-araw content eh. Minumura kita pagka meron kong ginagawang kamura-mura. Ganun yun. You're a public official. You are under close scrutiny because you are spending taxpayers' money, perang pinagputahan ng bawat Pilipino, pinaghirapan, pinagpawisan, dugo, luha, pawis ang puhunan para pondohan ng gobyernong to. If people are complaining, you are duty bound to answer. Okay? Ganun yan. Okay, now anyway, we are going to watch that part of Benny Abante na talagang galit na galit siya. Ayan. So, talagang iisa-isahin natin yung kanyang mga sinabi, yung kanyang mga 9 minutes na clip lang naman yon, ganyan. But before we start, I would just like to inform everyone that we are receiving information from different sources that there's going to be a caucus today in the House of Representatives, and this is very much likely because of what happened yesterday. They weren't expecting it. Kaya sabi ko sa inyo, sa labanang ito, lamang ang may utak. Lamang ang may utak. And kaya nga sabi ko, ang pinakamali nilang ginawa, pinag-isa nila yung mga vloggers. Biruin mo, itong mga vloggers na to na nagre-raise ng issues, nagki-criticize sa government, who are doing their own research, who are, studying the things that they want to say in their platform in such a way that they can call out things that they think, that we think are wrong and should be addressed. Eh syempre pag pinagsama-sama mo yung mga utak na yan, diba? Magbabarilan kami ng ideas. Diba? Ginawa nyo kami ng forced collaboration. Ginawa nyo kami ng forced collaboration. Diba? Ginawa nyo kami ng forced collaboration kayong mga crocs dyan. Which is good for us kasi we were able to really come up with
with an action that is stronger, more prudent. I think it's really prudent. It strengthens each other's cause and taking a stand before the Supreme Court. And so kaya kami dumulog sa Supreme Court kahapon dahil nga diyan sa ano na 'yan, dahil nga dun sa nararamdaman namin na paglabag sa aming karapatan, lalo na sa aming karapatang mamahayag. Okay? There are so many things that are inconsistent diyan sa hearing ng joint committee na 'yan, ng Committee on Public Order and Safety, Information and Communication Technology and Public Information. There are so many inconsistencies, okay? Unang-una na diyan, hindi niyo ano ba talaga agenda ninyo? 'Di ba? Sa letter invitation ninyo, ang sinasabi, kaya kayo magpapa-hearing ay dahil sa privileged speech ni Ace Barbers. Yun yung sabi niyo dun sa letter ninyo. Pero yung House resolution authorizing you to conduct a hearing is about rampant posting of false and malicious content in social media platform. Yung speech ni Barbers is about drugs and illegal and pogo operations and West Philippine Sea. Vlogging about China, yung mga ganun-ganun, bagong makapili, yon. And about his call for local law enforcement groups to conduct an investigation and act on cybercrimes committed by malicious vloggers and trolls. See, we are very, very targeted. And I will not be surprised if we are going to have trump-up charges. Hindi ako masusurpresa dyan pagka meron yan. Hindi ako masusurpresa. December pa lang, binibuild na nila eh. Diba? December pa lang, binibuild na nila yung mga ano na yan, yung mga issues na yan. So, it's really, it's written on the wall. Yung diskarte na pang-iipit ay halatang-halata at alam mo kung ano yung mga susunod na hakbang. Ganyan. And one thing that I can guarantee everyone is that lalabanan natin to, 'di ba? Hindi tayo titiklop sa mga ganitong klaseng panggigipit, 'di ba? Anak ako ng tatay ko. Ayan. So anyway, ayun na nga. Yun yung sa letter, pero yung authorization ng House of Representatives is about fake news. So, you have drugs, you have pogo, you have West Philippine Sea issue on one hand, dun sa ni Barbers. Pagkatapos, yung House resolution para dun sa hearing is really about misinformation. Diba? So parang ano ba talaga layunin ninyo? Ano ba talaga gusto nyong gawin? And then, Benny Abante revealed himself by saying na meron lang pala talaga siyang personal issue sa mga vloggers na kagaya ko kasi nasasaktan siya pag minumura siya. Yun lang pala yun. Yun lang pala yung ano niya, yun lang pala yung kanyang kineme dyan. Ayan. Okay, and mamaya pag-uusapan natin ng mas malalim yan. Pero, ito nga nangyari sa hearing kahapon, nagulat sila, sabay-sabay yung mga nagdatingan ng cancellation, yung refusal to attend the hearing, ganyan-ganyan. And yun nga, nakita rin nila na nag-file kami ng petition sa Supreme Court to question the authority of the committee, of that committee, to conduct inquiry in aid of legislation wherein the subject matter, one of the subject matter is the bill of the presiding chairman, Dan Fernandez. Ito, siya nagsabi nito, narinig ko nung hearing. House Bill 543, Social Media Regulation. Diba? If this is what you intend to legislate, social media regulation, can you touch on free speech? What are you going to regulate? Especially on the vloggers. Ano yung regulate nyo sa amin? Yung gusto nyo sabihin at hindi sabihin? Ayaw nyo nagmumura kami? Ano po ang krimen pagka kunwari minumura po kayo? Lalo na kung kamura-mura ang trabaho nyo dyan sa House of Representatives. Alam niyo po, marami talaga kayong maririnig ng salitang hindi magaganda, lalo na kung bulok ang trabaho ninyo. At paulit-ulit namin ina-explain kung bakit ang trabaho nyo ay bulok. Ayaw nyo kasing makinig, ayaw nyo i-address. Tapos pagka minura-mura kayo, mga putang ina nyo, kayo pa galit. Eh kung nakikinig kayo, dinespeto namin kayo, di ba kayo nakikinig eh? Ikaw, Benny Abante, di ba sinabi mo pa yung mga DDS vlogger na, DDS vlogger, wag kayong tanga. Hindi talaga kami tanga. Ba't mo sasabing tanga kami? At ikaw wag kang arte-arte na as if wala kang kalaban-laban. Yun ang putang ina. Diba? Dami mong pangampos, dami-dami mong hawak na baril. Ako nga, wala naman akong baril eh. Ba't mo sasabihin wala kang kalaban-laban? Ang kapal po ng mukha ninyo. Sobrang kapal ng mukha ninyo. Ayan, at saka ikaw, Barbers, yung sabi, ayan, matapang-tapang yan. Yes, matapang po talaga ako. Diba? Lalo na po pag nasa tama tayo. Ang alam niyo po, ganito lang yan eh. I-address kasi to si Barbers nung nag-issue to tungkol dun sa Surigao, yung na-entrap na, was it an entrapment or parang nahuli lang yata sa port na 400 million na shabu. Umingay yan si Barbers. But what did he do?
What did he do? Ang ginawa niya, nung issue yung ganyang ano, no, yung ganyang kwento, we talk about it sa live ko. And what did I advise him? Sinabi ko, whether totoo itong may kinalaman yung kapatid mo dito o wala, 'di ba? You have to speak about it. You have to explain. And that's what he did. Yun yung ginawa niya. Ngayon, doon sa strength ng explanation mo, doon ka i-judge kung maniniwala yung mga tao o hindi. But you have to do that. You cannot escape explaining to the people because you are accountable to us. So ngayon, nag-explain si Barbers, ganyan-ganyan. O hindi nag-explain ka. Actually, shinare ko rin yung live ni Barbers noon na nag-explain siya tungkol dun sa ano na yun eh. But on the strength of your explanation will determine whether or not the people will agree on you or not. So yung pagbangon ng pangalan ninyo ay depende kung gaano ka-convincing ang inyong storya. Ayan. Okay, anyway, magpapasalamat lang ako sa mga bumabati dito 'no, at saka babanggitin ko lang ang ating top 5, ayan. Top 5 lang kasi sobrang bilis ng comment section, hindi ko mahabol. Si Lulu and Sasha, hello, ang ating first honor. Second honor si Gracie. Francis Apable, third honor. Ayan. Oh, birthday rin ni Gracie bukas. Happy birthday, Gracie. Ayan. Fourth honor si Kaje. And fifth honor si Maria Elisa Jansen. Ayan. Ma'am, ikaw ba may nagpadala sa akin ng ano? Ng cherry. Cherry chocolate. Thank you very much po. Ayan. Okay. Well, anyway, ayan. Maraming salamat po sa ano, no? Sa mga nagpapadala ng mga super sticker dyan. Pasasalamatan ko kayo isa-isa mamaya. Ayan. Okay? Para dire-diretso yung ating talakayan. Ayan. So maraming salamat sa mga nag-greet ha. Grabe, napakadaming nag-greet dito. Tatag lang, Miss Joey. Yes, opo. Alam niyo, sa totoo lang, nakakatuwa talaga kasi ang dami talagang iba talaga pagka nagtulong-tulong yung mga tao and everyone is putting their hands on deck in order to work on the same goal. Sa totoo lang, ang sarap ng feeling pagka ganun. Ayan. Happy birthday, Elizabeth Namo daw. Pikon na pikon. Hi, old school Pinoy. Hello, bro. Ayan, kasama nating na ano yan. Na-issue ka ba ng show cause order? Lahat naman tayo no? Lahat tayo na-issue ng show cause order. Tapos ako yung sinabihan na contemptible daw ako. Sabi ni James Philip, hi Madam Joey, ask ko lang, alam mo ano date this February yung due date na binigay ng COA para kay VP Sara? This month din po ba yun malalaman? Result if clear na or may issue pa din? Oo nga kasi alam ko February yun eh. Hindi ko alam kung anong date. Hindi ko rin alam kung anong date. Magtanong-tanong nga ako. Ayan, okay. Teka lang. Ayan. Okay. Ayan, habulin ko lang kayong comment ninyo ha, para magsalita na ako ng ano. Galit na galit si Iso. True. Bigla silang nagsipagbaitan, no? Yung bigla silang offend sa mga nagmumurahan. No? Yung parang, ay kasi disrespectful kasi nagmumura. Oh, talaga, ina nyo. Pag nagmumura, disrespectful, talaga. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Ayan, okay. Sabi ni Arsens, yung attorney na vlogger ni Bangag, yun yung Insurrecto Enzo Recto. Parang hinarang ni Boy Google kasi daw di member si Marcoleta sa committee nila, putang ina talaga. O, 'di ba? Pero ako, yung sulat ko, contemptible agad, 'di ba? Contemptible agad. Okay. So anyway, ayun na nga no. So they wanted to ay grabe, ang bilis ng comment. Hindi ko mahabol. Wait. Ayan, okay. Ayan, sige. I'm trying to monitor yung mga comments niyo as much as I can. Ayan. Okay. So ngayon, yung part nga na gusto ko i-cover, sabi ko nga sa inyo, is yung part na nagmo-monologue si Abante at galit na galit sa akin. Ganyan. Yun yung ating pag-uusapan. So, they started looking at, kasi wala nga dumating yung mga vloggers na, tatlo lang yung dumating si Prof. Malu, which I think good decision on her part na magpunta siya. Kasi di ba i-contempt yan si Prof. Malu eh. Hindi may i-contempt. Kasi unang-una, merong survey company si Prof. Malu. So, hindi siya basta-basta mako-contempt kasi they need her. They need her, ganun. So hindi talaga siya pwedeng i-contempt ng basta-basta lang. And I know that her decision to go there and say her piece is a pretty good one. She had a lot of inputs na talagang very objective naman siya. Ganun. Joey, ikaw at si Boss Dada, ang sarap sa tenga pag nagmumura. Feel na feel ko. Sabi ni Maria Cristina Zapanta. Ayun. Okay, well, anyway, yun na nga. So, chine-check nila yung aming mga letters na nagsasabi na dinedecline namin ang invitation nila to attend the committee hearing. Ayan. For different reasons. So, iba't iba, nag-cite ng kanilang reasons. So, first honor sa haba ng kanilang excuse letter, si Papi Mark, si Sean Wayne, at saka si Tio Moreno. Essay writing contest. Ganyan.
O, 'di ba? Ayun. So, napika si ano, napika si, Benny Abante doon sa aking reason. Doon sa aking reason ng hindi pag-attend. I-di-discuss natin mamaya 'yan as he mentions yung ating ano, ano 'no, as he mentioned it dun sa kanyang pagwawala dun sa House of Representative. Ayan, teka lang ha. Ayun, wait. Ay sabi nila ano, because of what happened, dumami yung mga sumisimpatya sa atin, ganyan, yung dumami yung ano, ganyan. Pero alam nyo guys, ah, hindi ano 'no, simpatya hindi simpatya yung mas kailangan ko. Ang kailangan ko, you join the cause. Okay? Ang kailangan ko ay you join the war, the social media war against this crooks. Kaya nga sabi ko kanina, dapat bawat Pilipino alam nila ang mga pressing issue, ang mga totoong problema ng bayan. You know, so I am glad that because of what happened yesterday, kahit papaano parang ay maraming na-curious sa akin, aside from the fact na syempre kasama natin ibang mga Duterte aligned vloggers diyan, na-curious sila kasi bakit 'to tinapik ni Benny Abante. I appreciate the sympathy, but more than anything else, what I want is for all of you to join the cause. And the cause is to protect our freedom of expression, our freedom to speak. Okay? Mas importante 'yon. Mas importante 'yon. So, hindi ko kailangang maging bida. Okay? Hindi ko kailangang maging bida, hindi ko kailangang maging parang ano, parang superhero dito. No! What I want is for all of you to join the cause. Okay? Every single Filipino should know the issue about the buy scam. Ikwento niyo yan lahat sa inyong mga kaibigan, ikwento niyo yan sa lahat ng inyong mga kakilala, ganyan. Anong nangyari sa aking ano, ayun. Ikwento niyo yan sa inyong mga kakilala, ikwento niyo yan sa inyong mga ano 'no, sa inyong mga kapatid na binabalahura ang budget ng gobyerno, okay? That's the first thing. Binuo nila ang budget, may mga blanco, may hocus-pocus, merong nagde-decide ng hindi natin alam kung paano gagastusin ang pera natin. That's number one. Okay? And this is the social media war that we have to rage. Okay? Ipaalam sa lahat na ginagago ang ating national budget. Okay? Through the blank items in the bicameral report. Okay? Pangalawang badge ng pangbababoy sa ating budget ay ang House of Representative na ang kakapal na mga pagmumuka, inuuna ang issue sa mga vloggers pero hindi maipaliwanag kung saan nila ginastos at para saan ang pera na dinagdag nila sa sarili nila. 12 billion 2023, 12 billion 12.5 billion 2024, 17 billion for 2025. Ito ang mga dapat ipagpaliwanag ng mga crocodile dyan. Ba't nyo dinagdagan ng pera ang mga sarili-sarili ninyo? Ba't nyo binigyan ng pera ang mga sarili-sarili ninyo on top of your original request? Diyan palang mumurahin na kayo ng taong bayan mula ulo hanggang paa, Mang Benny. At pag minumura kayo ng tao sa daming pera niya na hindi niyo maipaliwanag mga putang ina ninyo kung paano niyo ginagastos, kung saan niyo dinadala, deserve niyo pong mamura mula ulo hanggang paa. Okay? And this is the war that we have to rage. Okay? Yung ano no, yung eksena ni Benny Abante calling me out, that is a distraction sa totoo lang. Hindi ako ang bida dito. Hindi ako ang bida dito. And you know, maybe that is one of their tactics na, ay, ano, bibidahin natin yan si Joey, ganyan, i-highlight natin yan para pag-usapan. May mga followers yan. So, pag siya yung magiging ano, siya yung magiging mga, ano dyan, siya yung magiging, pag-uusapan dyan sa social media ng ilang araw dahil ginawa, ano natin, yung, binigyan natin ng eksena, di ba? I know what you're doing. That is why, sabi ko nga sa inyo, no, hindi ko kailangan ng sympathy. Hindi ko kailangan na gawin niyo akong bida, na gawin niyo akong hero dito. Because I know that I am also being used as a distraction. And that is not the war that we are fighting against. We are on, okay? That is not the war that we are on. We need to rage a social media war to inform everyone ng kabulustugan ng House of Representatives, lalong-lalo na sa budget. Okay? I am a distraction. Yang ginawa ni Benny Abante na bigyan ako ng eksena, that is a distraction. Okay? Ayan. So, ganun yan. They think we are stupid eh. And they think na we are after fame. 'Di ba? They think that we are after fame, that we are after followers, ganyan. Mang Benny, kung sino yung mga tao yung nag-research tungkol sa akin, at saka ikaw Ace Barbers, kung sino yung mga taong nag-research tungkol sa akin, i-fire nyo na dyan sa inyong staff.
Ang tatanga eh. You mess with the wrong bitch. I-fire nyo na sila. At kaya kayo patuloy na nagmumukhang tanga, yung mga taong hinire ninyong mga staff, mali-mali siguro yung mga pinagbibigay sa inyong impormasyon tungkol sa amin. Actually, hindi siguro. Yung 38 yung nalistahan, daming mali eh. Iba na akin sasabihin, di ba? Kung ano yung mga mali doon. Kaya sasabihin ko ng mga mali doon, bala kayo, figure out yung ano, okay? So, ganun yan ano. But anyway, because I was mentioned yesterday, this is the last time, this is the one and only moment that I am going to address yung pangdaot-daot sa akin ni Benny Abante sa aking platform. Okay? So makinig na tayo dun sa ano, no? Makinig na tayo dito sa short clip na ito. Now you are recognized. My query is if we have invited a certain Elizabeth Cruz, no, aka Joey De Vibre, Mr. Chair. If we have invited her and she has an excuse letter, may I know what? Sabi ni Marcos Loyalist 988, tapang-tapangan ka pero takot ka sa samon. Tanga. Paano ako matatakot? Pumunta nga akong Supreme Court. Bobo mo, mga Marcos Loyalist talaga na. Ang bobo mo, Marcos Loyalist 988. Hindi ko alam kung bakit kayo nagtsatsagang maging bobo. O ayan, yung mga supporters dito ni Benny Abante, pwede ko kayong harapin. Pwede ko kayong kausapin isa-isa. In fact, Benny Abante can also join. Ayun, hi Ate Cathy, hello, hello. If Benny Abante wants to join, he can also join. Diba? Because I also have a lot of questions to ask you na hindi ko matatanong pag nandyan ako sa committee hearing ninyong panikapulpulan ng pinag-uusapan. O you're wasting government resources. Sa totoo lang. Ayan. Okay? Sa mga nagsasabing duwag kami, may duwag bang nag-file sa SC? True! O bilis, kung matapang, umakyat. Ayan ang link sa comment section. Okay? Scroll up lang para makita ninyo. O, ayan sa Facebook. At asa na yung sa YouTube? Ayan sa YouTube. Ayan, okay. So, ano yun yan? Ang tawag dito, akyat kayo. Kung tunay talaga kayo matatapa kayong mga putang ina ninyo, umakyat kayo dito. Sige, magbardago lang tayong gantanghali. Basagan tayo dito ng argumento. O kayong duwag. Ako nagbibigay ako ng hagdan sa mga kagayon, hindi naman kayo makaakyat eh. 'Di ba? Kayo makasabi-sabi ng duwag mga putang ina ninyo. Nagpunta kami ng Supreme Court para protektahan ang karapatan namin at ang mga karapatan ng mga susunod pang magiging social media activist. O kayo, anong pinanindigan nyo sa buhay ninyo? Kabobohan? Sabagay, katapangan din yan. Pero at the same time, katangahan, di ba? So ngayon, pag masyadong matapang dyan sa comment section, akyat kayo. Pwede nyo rin isend dyan kay Benny Abante. Para hindi niya sinasabi na wala siyang kalaban-laban. Okay? Okay ba? Okay. Well, anyway, sige, start na tayo dito. Ituloy na natin to. Ano naman, 8 minutes lang naman to. What's the excuse, Mr. Chairman? Consent, please answer the query of Congressman Abante. Please. Thank you, Mr. Chair. Ms. Elizabeth Joy Cruz was invited and she sent an excuse letter via email. I am referring to aka Joe De Vibre. Sapagkat matindi yung kanyang mga sinabi dito. Gusto ko talagang makita siya at makausap. Sapagkat dito minura niya ako. At ang sabi niya, panay kabobohan sa quad. Sayang kuryente sa'yo. Sa kanya. Ano yung pack you? Hindi ko yung pack. Congressman Abante. Tutuloy ko ng buta. Mr. Chairman, Congressman, don't be so personal. Let's be more comprehensive on this approach. Binabasa ko lang eh. Sige, go ahead. I'll give you Pangalawa, November 13, 2024, nagmura na naman siya. Hindi ko na babanggitin yung mura niya. Pag tinatanong kung anong legislation ginawa niyo in relation to this, BS. Ano ba yung BS? BS inquiry, sasagot ka. Swelduhan ka ng taxpayers, gago. November 3, 2024. Okay. Ang tawag dito, I would just like to Hi, Sean Wayne. Hello. Hi, hello. good morning, Ma'am Joy. Good morning sa aking fellow Brave 38. Ayan. Ayan. Yung first na comment ni Benny Abante, let me just check if I can retrieve it. Swelduhan ka ng taxpayers, gago. Ano ba yung BS? Teka lang So first babanggitin yung mura niya. Tinatanong kung anong
Teka, pangalawa yan. 2020. Sige, go ahead. I'll give you Pangalawa, November 13, wala po, binabasa ko lang eh. so personal. Let's be Tuloy ko lang po tayo. Mr. Chairman, Congressman Abante. Dali lang. Tuloy ko lang po tayo. Mr. Chairman, Congressman, don't be so personal. Let's be more comprehensive on this approach. Yan, binabasa ko lang eh. Sige, go ahead. I'll give you Pangalawa, November 13, 2024, nagmura na naman siya. Hindi ko na Ay, babanggitin yung mura niya. sorry. Matindi yung kanyang mga sinabi. I am referring to AKA Joe DeVivre. Wait, sorry. Sapagkat matindi yung kanyang mga sinabi dito. Gusto ko talagang makita siya at makausap. Sapagkat dito minura niya ako. Ang sabi niya, nanay kabobohan sa quad. Sayang kuryente sa'yo. Fuck you. Panay kabubuhan sa quad, sayang kuryente sa'yo. So, ano ko lang ihanapin natin dito sa Shadway, i-ano natin sa side by side natin yung kinote niya na comment ko doon sa presentation niya sa quad ko. Sure. Ayan. Pero sige, magkwento ka muna, Shanwin. Kumusta? Anong balita sa'yo? Ayos naman. So yesterday, everybody was asking ba't wala daw ako. Sabi ko, tawag dito. Meron po akong health concern, so hindi ako nagpunta. Oo. Kasi kung wala naman, oh my God, baka doon ako natulog. Oo, tsaka pagod na pagod talaga ako kahapon, as in. Sobra. By the way, Ma'am Joey, happy birthday muna sa'yo. Ay, salamat. Pa-share naman po ng live natin, pa-birthday natin kay Ma'am Joey para maintindihan lalo ng mga tao yung pinuputok ng butche ni Bishop Abante yesterday. That was too much, ano? Ay, ayan. Okay. Ito yung sinasabi niya November 3. Si Benny Abante at si Romel Marbil ay mga protektor ng illegal na droga dahil pilit nilang pinapalabas na hindi ito ganun kasama. Okay. Yan yung sinasabi niya, matindi daw yung aligasyon ko. No, hindi po yan matindi. Remember, ikaw nag-privilege speech ka, Benny Abante? Di ba nag-privilege speech ka na ang sinabi mo, walang problema sa droga sa iyong distrito? Yeah. What did you do? You have to go your media tour explaining yourself. Na iba talaga yung minimin ko dyan, ganyan. You were undermining the drug problem. You are dismissing the drug problem. Saying as if, naku, hindi naman malala yung drug problem sa distrito ko. It was in your privilege speech, Benny Abante. Romel Marbil also is trying to dismiss the drug problem by saying ang mga addict ay hindi naman talaga addict. Ginagamit pa nga yung justification na nag-overtime lang yun. Kailangan lang mag-overtime. So, huge allegation. It's very easy to prove. You want to sue me on this? Go ahead. I'll make sure na mapapahiya ka dito and I'm going to milk every drop of it. You're going to sue me because of this? Mabigat tong allegation na to? Hindi to allegation. I have proof how you dismiss the drug problem in the country. And because you are dismissing the drug problem and you are not tackling it head on, kasi ayaw nyo nung katulad nung kay PRRD na style ng war on drugs di ba? Mm-hmm. You are basically protecting illegal drugs. Di ba? Oh, Marcos Loyalist, merong link. Ngayon ka makipagtawanan at makipag-iyakan sa akin. Bilis. Marcos Loyalist, ano lang ha, meron ka lang siguro 1 or 2 more comments kapag kunwari ikaw pag ikaw hindi umakyat, later on, ibablock na kita. You have to create another account. Ganon. Okay? Kailangan mong paghirapan ng mo dito. Tawan daw, iyak later. Ikaw siya magpaulit-ulit ng comments. Sige, I'll give you 2 more. Asar ka na ba? Sabi niya. Hindi naman naasar, pero kasi kami may limitasyon kami. Medyo mababa yung patience namin sa tanga dito, Exactly. Pero kami na-warningan kita. You have to give us something intelligent. Okay, if not, sayang kasi yung space opposing view ka. Give us something intelligent. Kaya if you cannot do that, ibablock na kita. Saan ka naman nakakita ng Saan ka naman nakakita ng ang pangalan nito? Sabi niya, ligo ka muna, ayusin mo ang English mo, sabi ni SSJGF. Bakit gagawa po ba tayo ng term paper? Gagawa po tayo ng term paper? Pwede ka rin umakyat SSJGF. Tapos ayusin mo yung English namin dito para meron din kaming editor na libre. Ayun. Meron kaming editor na libre. So maraming salamat. If you can do that, Bobita talaga. Wala ka pang point. SSJGF. So, at para sa inyong Bobita. Bago magsabi ng Bobita, kailangan meron ka munang puntos. Kung wala kang punto, sino sasabihin mong Bobita? Ano ba argument niya, Ma'am Joey? Wala pa, hindi ko pa alam, hindi ko pa nakikita. So, paano niya nasabing Bobita ka? Ewan ko dito sa tangang to.
ako sa inyo sa mga takang to. Diyos ko. Anyway, sa totoo lang, sige magtambay lang kayo dyan, kakainin kayo ng buhay ng mga tao dyan. Kung ilang piraso lang kayong tanga dyan, naku, wala ring patience yung mga tao dyan sa ano. Wala niyo akong pake kahit i-block niyo ako, di okay. Asan yung ano? At least walang pake kung i-block. Asan hindi ko na ano, Aaron, ano ka na, akyat ka na. Ano ka, nag-device not connected ka? Old school Pinoy. Ayan. Ban user. Okay. Ayun. Ayan si Aaron. Hi, Old Ayan. School. Good morning. Bilis yung mga Sabi ko, dyan, akyat eh. ano dito, ano no, stay at your own risk yung mga ano, yung mga bobo dyan naman. Stay at your own risk. Ayun, stay at your own risk. Okay, so anyway, so yan. Ngayon, hindi po ito mabigat na pagbibintang. Ang qualifier po nitong statement na to, dahil pilit nilang pinapalabas na hindi ito ganun kasama. You are downplaying the drug problem. You are downplaying the seriousness of the evils of drugs in the Philippines, of drug addiction. So dahil po dina-downplay nyo ang problema sa drugs, you are inevitably protecting illegal drugs. Kasi hindi yung siniseryoso eh. Okay? Yun. Now, if you have problem in comprehension, Mang Benny, nako, yun po yung problema. Baka isip-isipin nyo na po na malamang sa malamang, ayan po ang dahilan kaya po kayo namumura. Hindi po kayo makaintindi. Okay? Baka yun po yun. Yun po yun. Okay? Yan. So, balik tayo dun sa susunod niyang comment. Ay, Tito Aaron, ikaw, kumusta ka naman? Nito mga nakakaraang araw na magkakasama tayo ng wagas. Wala kang sound, Tito Aaron? Wala kang sound? Tito Aaron, wala kang sound? Test mic. Wala eh. Test mic, wala. Ayan. Tito Aaron, baka hindi pa naka-plug dun sa audio mo. Ayan. O sige. Habang hinihintay natin si Tito Aaron, ayan. So, nakita na natin yun yung isang comment na binasa niya. Another. Ayan lang. Congressman Abante. Ayan lang. Tutuloy ko lang muna. Mr. Chairman, Congressman, don't be so personal. Tutuloy ko lang muna. Teka. Ayan lang. Sayang kuryente sa'yo. Mga sinabi dito. Gusto ko talagang makita siya at makausap. Sabagat dito minura niya ako. At ang sabi niya, panay kabubuhan sa kwad. Sayang kuryente sa'yo. Panay kabubuhan. Ay, teka. Ano na yata yung second na yata yun? I am referring to AKA Joe Deville. Sapagkat matindi yung kanyang mga sinabi dito. Gusto ko talagang makita siya at makausap. Sabagat dito minura niya ako. At ang sabi niya, panay kabubuhan sa kwad. Sayang kuryente sa'yo. Nawala sila, Ma'am Joey. Ayan, si Tata Emig. Tata Hello. Emig, how are you? Good morning Okay, at fine. good Ikaw, evening, Sir kumusta? Zan. Yes. Ayos naman. Buti nandiyan ka, nalaglag yata si Nakjoy. Kaya okay lang. Kung wala ka sa taas, laglag lahat 'yon. Oo nga eh. Ayun. Gusto ka So, dyan, Tata Emig? Okay lang. 4 pages pala yung excuse letter mo, no? Sa totoo lang, isang page lang yun. Nag-reply lang ako. So, naka-attach lang dun yung sinabi, yung invitation nila. Ang nakakatawa, hindi nila oo nga, sabi ni Fernando Guerrero, you have the floor po. Sabi nila, ang haba daw. I can read that in 2 minutes. Mm. Tapos hindi nila binasa. Tapos sasabihin ni Dan Fernandez, wala daw akong valid excuse. Which basically, I mentioned there na I have health concern, that I'm immunocompromised, I cannot be in a crowded place because yung treatments ko. And then one thing na sinabi ko rin doon, that if they have any question, they can send it through me and I will answer them in writing and notarize. Tapos ipapaano ka nila? That's BS, as in super BS. Alam mo yung, nasa public space na sila and they can lie to their teeth na saying that. So even if you have all the documents, gaya ng ginawa nila kay Grijaldo, Oo. hindi sila kailangan iwasan. I have nothing to hide.
Pero Mm. gaya nga ng ginawa nila kay Ma'am Joey, they really think that doing this is ipapahiya nila kami. Ang hindi nila naiintindihan, lalo nilang ginalit yung mga tao. People might, Totoo. people Kagaya might, nito, hindi mo pinakita yung laman ng post ko. Hi, Tay Ami, hello. Hindi Yes, mo yes. pinakita yung Happy laman ng birthday. post ko. Ito Mm. yung post ko, yung hindi mo binasa ng buo. Sabay-sabay po tayong lahat, putang ina mo, Benny Abante, panay kakabubuhan sa quad, sayang kuryente sa'yo, fuck you. Sabi ko, bakit ko nasabi yon? Hindi ko yung sinabi dahil trip ko lang. Ito yung nire-reactan ko. Salita mo on PRRD saying, Mr. President, huwag ka na magmura sa amin dito, tapos na ang termino mo. Pinagbigyan ka na namin ng 6 na taon sa pagmumura mo. We cannot even file any case against you because you have immunity. Eh ngayon, yung pagmumurang ganyan, parang slander na yan sa amin. Tanga! Paano naging slander yan sa'yo? See, this comment, Benny Abante, is stupid. You can sue PRRD if you want to. Kung nagmura nga siya ngayon, na feeling mo sinlander ka niya, eh di, ano mo si PRRD mo, di, demanda mo siya. ba't di niya ginawa? Ba't di mo ginawa? Kasi power tripper ka lang. Diba? Etong behavior mo na to, ito ang minumura sa'yo at ito ang sinasabi namin, abobohan mo dyan sa Quadcom because that is what you exhibited there. Hindi niya Did you show this to everyone? No, you just made me appear as someone who's going to curse without any reason. This is the reason, Benny Abante. Pero Ma'am Joey kasi, for those people who follow you and know you, they know exactly where you're coming from. Mm-mm. Kaya sila ang sumira sa mga sarili nila for doing that. Mm-mm. Diba? Mm-mm. Tama, ayun. Anyway, so yan yung isa. Yan yung sinabi niya isa, balik tayo ulit. Hinahanap natin yung mga yung mga binasa niya na I'm doing this for the first time no, sa totoo lang. Hindi ko pa hinanap yung mga post na yan. Ngayon pa lang natin hahanapin as we go along. tinanggal niya ang context kung bakit mo nasabi yan. Correct. Tinanggal niya ang context kung bakit ko sinabi. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung sino man ang inyong mga researcher dyan na mga staff ninyo, you better think really well because they are making you look stupid. Barbers and Benny Abante. Ma'am Joey, excuse lang. Si Ma'am Cathy humingi ng link. Akit daw siya. Ayan, si Ate Cathy. Mm-mm. Akin sa Ate Cathy, sabi niya. Oo. Ayan o. Ipin mo na lang hagdanak para yung mga bubo dyan, kaysa magpakahirap pa sila ng type, umakyat na lang sila para, Kasi hindi ko mapin yung Hindi ko mapin yung, wait lang ha. ano mo lang uli, ilagay mo lang uli sa link kasi kung matagal na, kung bago lang siya pumasok, nasa taas Hindi niya na makita, no? hindi, hindi At saka, ma-scroll. While ito, tataya ni Ma'am Joey, no? Yesterday, so, we were watching the entire shenanigans nila. And doon, yung mga ibang in-invite nila, hatahasang inamin, may mga grupo sila. Samantalang tayong nasa 38, kanya-kanya tayo ng galaw. They have created, like, halimbawa, si Enzo something, hello Rizal, that, si Attorney Ricky, he admitted that he already created a group, and there's another one, si What's Up Pilipinas ba yun? They also said that they created a group. Ito yung mga sinasabi nila na nagpapakalat ng tamang impormasyon na hindi mga tawag dito. Because out of the 40, 38 is, what do you call that? Mga DDS supporters eh. Diba? Then the rest of them are not. Imagine, in front of their faces, these people admitted they have group. Yeah, sila yung sila yung organized, sila yung trolls. Yeah. Organize sila. Tayo nga, nagkita-kita lang tayo ng usap-usap. Makapagkapay nga siya wait together. Hirap na hirap tayo, dalawa mag-schedule. Kaya nga eh. Ang next batch, Diba? ang next batch daw, Organize, may group pa pala. Yes, Next tayo, batch you were daw. saying something. ang next batch daw na, responsible vloggers. Ayan. Kaya nga eh. Tatay Emik, ito mangyayari dyan. Everybody will gonna be watching that. Alam mo kung anong magiging nakakatawa? After that hearing with their so-called responsible vloggers, which we might not agree or we may agree na okay, para sa amin, responsible vloggers nga itong mga to. Pag hindi responsible vloggers yan, sasampalin sila ng katotohanan ng mga ipapalabas din natin counter. So, sino ngayon ang lalabas na fake news peddlers? Yes, Correct. Diba? Isang bagong halimbawa lang diyan yung palakpak ng palakpak. Ito, bagong project, bagong accomplishment. Yung tulay sa Zamboanga. Oh my goodness. Hindi ba fake news 'yan? Tayo nagpapasalamat ang pinatuloy. Tapos yung parang linlangin ka pa na kaya mo magpagawa ng tulay na gano'n kahaba, gano'n ang presyo sa loob lang ng 3 taon, 2 taon. True. Ayan, link daw Ate Joey Akyat po Miss Cathy. Oh, sinend ko na. Ate Cathy, sinend ko na yung link sa'yo sa Check mo yung mo te. Tsaka Ma'am Ayun. Joey, take note, no?
sabi nila, it is ano, parang walang personalan. But definitely yesterday, yung pabungad lang nila, ikaw at saka si Attorney Trixie. Ay, ang Ang tindi naging ng ginawa kay favorite Attorney nila. Trixie, ha? They want to find a reason to disbar Attorney Trix. Anong kababuyan yun? Which is nakakatawa. For Oo. people who knows the grounds of disbarment ng isang abogado. By saying that, Hello. alam mo, power tripping na eh. Correct. Hello, Ah, Ate. morning, Ate. Ma'am Yeah. Hello, good morning. Oh, hindi ho ako naghilamos. May reklamo kayo. Ano ngayon? Ako to eh. Dami yung kuda. Pati paghihilamos sa pinakikialaman nyo. Pati pag-i-English na iba sa pinakikialaman nyo. O bayaan nyo na hindi tayo Amerikano tsaka British or Europeans. Pinoy tayo. Mga engot to minsan eh. Mamaya may disbarment. May disbarment kayo dyan, sabi ni Karapali. Tapos Diyos nung ko, pangalawa bago niya ulit, disbursement na. Aba, Correct. naging SDO na si Atty. Trixie. Alam mo, bago nyo kami i-correct muna natin yung mga ating legislators. Oo. 'Di ba? Exactly. 'Di ba? Parang wag natin i-correct yung isa't isa, i-correct natin yung mga legislators kung tama ba yung kanilang mga pinaggagawa, 'di ba? True. And again and again, tumakbo kayo bilang politiko. You are, para yung artista, you are open to be criticized. And kami, Oo. katulad namin, hindi kami mga fake news na nakakalat kami ng fake news. Binabase namin ang mga pinopost at sinasabi namin sa inyong mga nilalabas sa media, interview, sa Exactly. Wadcom. So, we're just commentators and opinion namin based sa mga pinapakita. Correct. It's not That news is- actually eh. It is Yes. information sharing in which we provide our own insights dun sa Agree. mga information na yun. You know, and Mm-mm. we are not presenting ourselves as a newsmaker or Yeah. news relayer or things That like is, that. yeah, Ganyan. that is, Hindi ang that problem is kasi hindi our maintain- appreciation. our That is our appreciation. appreciation Correct. of what they are, depending sa pinapakita at ginagalaw nila. Exactly. Mm-mm. Mm-mm. Saka, hindi to yung iba kasi tinatawag tayong bobo or nagmamagaling. Hindi to labanan ng bobo or nagpapagalingan. Doon lang ho kami sa tama. And we, kami, nilalabas namin facts, hindi FUCK. FUCK news. Alam mo yun? We, nilalabas namin is FACT. Oo. Correct. Ayan. O sige, Dahil ano na lang, yung huwag na tayo mag-English. Oo. Tuloy ko lang to ha. Ati kasi Go, go. 8 minutes lang to eh. Ito yung part na nagrarant-rant itong si Go, go, Benny go. Abante at talagang gigil na gigil sa akin. Ayan. So natalakay na namin yung dalawang post. Ito meron pa siyang babasahin. Ano yung pack you? Yung pack you. Hindi ko alam yung pack. Dala lang. Congressman Abante. Dala lang. Tutuloy ko lang muna. Mr. Chairman, Congressman, don't be so personal. Let's be more comprehensive on this approach. Binabasa ko lang eh. Sige, go ahead. I'll give you Pangalawa, November 13, 2024, nagmura na naman siya. Hindi ko na babanggitin yung mura niya. Pag tinatanong kung anong legislation ginawa niyo in relation to this, BS, ano ba yung BS? BS inquiry, sasagot ka. Okay. Ayan. Hanapin natin yan ha. BS inquiry. Kasi yung Bachelor of Science in NAMO yan, ang BS. Bachelor of Ayan, Science in NAMO. BS inquiry. Ayan, putang ina mo Abante, pag tinatanong kung anong legislation ginawa nyo in relation to this BS inquiry, sasagot ka, paswelduhan ka ng taxpayers, gago. Ayan, okay. November 13. Ano to? May mga kaalinsabay ito na Hearing. na hearing. Ayan. This November 13 was November 13 was the hearing when PRRD attended the Quadcom Yeah. November 13 was the Quadcom hearing where PRRD attended. Ayan. So nagma-microvlog po tayo diyan. We are watching the hearing while I was vlogging. Attorney Delgra asked the Quad Committee chairman, ano ba ang mga House bills na output? Ano ba ang output nitong ano bang daw ang mga output na nagawa na ng Quadcom, House bills, legislation, or whatever. Because they've been doing it for how many? 10 months already? Diba? Halos nag-iisang taon na yan. Ganyan. At ikaw, Benny Abante, nagsalita ka doon at sinabi mo na you do not have the right to ask this committee. Kinabot. Ginanon mo si Attorney Delgra. Sinita nila. You know, I can find all of this and isasampal ko yan sa pagmumukha mo pag nagkita tayo. Ngayon, syempre, I'm pretty sure somewhere down the road magkikita tayo dyan sa House of Representatives. And I'm going to bring all of it. O ngayon, pag napatunayan kong fake news ka, ano gagawin natin? Of course, I know somewhere down the road we're going to meet in the halls of the Batasan. And I am telling you, I'm going to be fucking prepared facing you.
Yung mga ganito-ganito mong pananakot, yung mga ganyan, putang ina, without providing context. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung sino nagbigay sa inyo yan, pinagmukha kang tanga ng researcher mo sa opisina mo. Okay? Ganon. So ngayon, Hindi. anyway, Hmm. yes, Ate Cathy, you wanted to say Oh, something? actually kasi, ang nangyayari dyan, gusto nilang i-crucify ka based on yung gusto nilang kontekstong ilabas sa media. Mm. Alam mo yon? So yun yung gusto nila na yun lang minumura ako pero hindi nila pinakita kung saan nag-umpisa at kung anong dahilan. Correct. Yun. Yun. Ma'am Cathy, do you really expect they're going to do that? Kasi nga palalabasin nilang sila yung biktima eh. This is what they Yun learned nga. from the Gen Alam mo, Zs. very narcissistic ang kanilang thinking. You know, sila palagi, ang galing nila mag-gaslight. Alam mo yun, ang ginagawa nila sa atin is, tayo yung masama pag di nila gusto. Sabi ko nga kahapon, di ba? Kapag hindi kami tanga, ba't sabi na duwag daw kami, kaya ayaw naming pumunta doon. Hindi kami duwag, di lang kami stupid. Di ba? Hindi lang kami tanga. Dahil, di ba, alam namin for a fact, mag-e-election, gusto nila kaming i-contempt, para hindi kami makalaban at hindi sila makriticize, which is so, talagang very martial law na, na konteksto. Alam mo yon? Ayaw nila kami magsalita. Yun ang problema. Ayaw nila magkaroon ng kritiko. Anong klaseng gobyerno meron tayo kung hindi pwedeng sabihin ng mamamayang Pilipino ang karapatan nilang magreklamo at makita at i-correct ang mga maling nakikita nila yung mga mali at sinasabi nila publicly. Kasi we are a democratic country. Di ba? May democracy tayo, tapos yung constitution nga natin, hindi nila sinusunod, di ba? True. Sorry kung nawaisan kayo ng content creator. Kasi content creator to versus content creator eh. So nawaisan sila ng content creator. And just for clarification, we are not just a bypasser content creator or hindi ako vlogger, 'di ba? Hindi it's not about just putting a content out there, magpapansin. Okay, fine, nagpapapansin sa tamang paraan kasi you are educating the Filipino people or like informing the Filipino people kung ano yung totoong nangyayari sa ating bansa na hindi nilalabas ng mainstream media. So, sino pa ang magsasalita? Sabi ko nga, we are the voices of truth and justice. What do you mean by that? Kasi, ang inilalabas lang namin, sinong maglalakas ng loob na maging ganito? Yung mga troll nga nila, katulad yan, ang daming comment. And mahalata mo, kung sabihin na, bastos ang DDS, Duterte, whatever, Dutertista, whatever, pero walang mga mukha. Pag hinarap mo na, wala nang masabi. Kasuhan mo, pag kinasuhan mo, nagmamakaawa sa'yo, humihingi na ng tawad na pasensya na ho. You don't do that. Kasi hindi naman tayo poser na nagpapapansin na may sapak sa utak na nagdodroga. Eh sila nga supporter sila ng drug addict, no? Bago nyo kami criticize, pa hair follicle test yung presidente nyo, tsaka mga congressman dyan. And mga secretaries nila. Kasi alam ko talagang nagdadrug sila. Okay? Kaya tigilan nyo kami. Sabi ko, ang hamon ko, si Ate Cathy. correct, ang sabi ko, pa-lie detector test tayo, not in the Philippines, sa Singapore tayo, and pa-hair follicle test tayo. Ako pa magbabayad ng ticket, tsaka hair, natin. Pagpapatest. And talagang kung kayo, bilang nagtatrabaho sa gobyerno or politician o politiko na ang hangarin is para matapos ng issue na to, and matahimik na or magkaroon na ma-justify nyo na hindi talaga kayo nagdodroga, gawin nyo. Kasi hindi nyo pwedeng sabihin na hindi ko kailangan gawin to. Simple, ordinary people, bago ka pumasok sa trabaho, required ang drug test. Kayo pa pala, na public official? Diba maling-maling ko, dahilan. Anyway, happy birthday, Joey! Thank you, Ate Cathy. Maraming salamat. Ayan. At Shanway, meron ka pa gusto sabihin before ko ituloy yung video? Wala na. Proceed Okay. Sige.